Naaresto na ng Dagupan City Police Office ang matagal nang pinaghahanap na si Michael Garcia Edades, isang suspect sa robbery hold-up at pagpatay kay Loretta Antonio, isang kilalang money changer sa lungsod noong 2013. Ayon kay Police Colonel Orly Z. Pagaduan, City Director ng DCPO, madaling araw ng November 19, 2025 nang maaresto ang suspect sa Barangay Mangin, Dagupan City. Matagal nang nakatakas si Edades habang ang tatlo pa niyang kasama sa krimen ay nauna nang nailagay sa kustodiya ng mga awtoridad. Sa investigasyon, lumabas na ang grupo ay may kinalaman sa pagpatay kay Loretta Antonio matapos ang insidente ng pagnanakaw. Natagpuan noon ng IDG Pangasinan ang mga pagkakakilanlan ni Edades at iba pang identification card sa bag ng biktima nang maaresto ang itinuturong mastermind na si Rolando Garcia. Ayon kay Police Colonel Pagaduan, nagsilbing mahalagang ebidensya ang mga dokumentong natagpuan upang maiugnay si Edades sa krimen. Binigyang diin pa niya na matagal nang minamatyagan ng kanilang barangay intelligence network ang kilos ng suspect. Sa patuloy na pagsusuri ng mga pinagmulan ng arrest warrants at sa pagtutok sa mga posibleng taguan, nakakuha sila ng lead na nagresulta sa matagumpay na operasyon. Inilarawan ng pulisya na tila kampante si Edades at naniniwalang hindi na siya matutukoy dahil sa tagal ng kanyang pagtatago. Gayunman, nang kanilang kumpirmahin ang kanyang pagkakakilanlan, agad nilang ipinatupad ang mga nakabinbing warrants laban sa kanya. Yung nahuli namin, si Michael Edades, accused sa robbery hold-up incident against Loretta Antonino na nangyari noong 2013. So, yung dalawa ay yung tatlo nahuli na, siya hindi pa, siya na lang natitira. So, ngayon, natiyempuhan namin siya dito sa Barangay Mangin sa Dagupan City, Pangasinan. Si Michael Garcia Edades, yan yung isa sa suspect kasi yung pagkamatay ni Loretta Antonio na isang money changer, siya ay napatay nung nahuli yung mga kasama niya, nakita yung mga ID niya doon at siya pala yung isa sa nagpo-post na magpapapadala ng pera kasi itong si Loretta Antonio, isang money changer na yung ang business nito, wherein pinatay siya dahil din sa pera. So now yung apat na yon is nahuli na, panghuli itong si Michael Edades. That is yung nahuli nila, yung mastermind, si Rolando Garcia. Nung sinervan ng CIDG Pangasinan, si Rolando Garcia, nakita nila yung mga IDs at saka mga iba pang identification card ni Michael Edades doon sa bag ni Loretta Antonio. So, ibig sabihin is may kinalaman itong si Michael Edades doon sa pangyayari sa pagkapatay sa kanya. Kasi alam niya na during that time, itong si Loretta Antonio is nagdadala siya ng malaking pera. Well, ang namin is mayroon kaming barangay intelligence network. Pagkatapos, itong mga warrant na ito is tinitingnan namin yung origin kung saan sila nagpupunta, kung saan sila dumadapo. Eventually, nagkaroon tayo ng lead. Kaya yun, nahuli po natin. Nabigla naman siya. Akala niya hindi na siya ma-identify. Kasi nga, parang na lang siya eh. Parang sa tagal na ng pagtatago niya, parang nakalimutan na siya na may kasalanan. Pero eventually, nakilala pa rin siya ng mga natin. Kaya yun, na-enforce natin yung warrant of arrest sa kanya. Ayaw niyang magsalita. Oo, he reserves his right. Samantala, tumanggi umanong magbigay ng pahayag si Edades at piniling gamitin ang kanyang karapatang manahimik habang nagpapatuloy ang investigasyon. Patuloy namang pinaigting ng Dagupan City Police Office ang kanilang operasyon upang matiyak na ang mga katulad na kasong matagal nang nakabinbin ay mabibigyan ng hustisya. Para sa programang Bombo Reports Afternoon Edition, Patrol Numero 2, Bombo Jaira Anca, nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!